Sa SM, nung bata pa kami ng mga kapatid ko, kasama ang tatay at nanay ko. Mahilig kaming punta para mamasyal, lalo sa Burnham Park. At hindi lang yun, kundi sa SM. O, diba? Ano kayang meron nun? Tignan nga natin. Ang meron kasi ay supermarket, store, arcade, at iba pa. And of course, meron ding cinema. O ha? Isa sa pinakagusto ko dati, hanggat na yon na gusto ko pa rin. Tapos, bago yun, 300 pesos per entrance kung mag-isa ka. Kung 6 kayo, 1,800. Punta ka sa entrance para manood at wag natin kalimutan na paborito kong panoorin ay Despicable Me. O ha? Bago yun, lahat ay hindi nakapag-subscribe sa aking kong YouTube channel kaya mag-subscribe na. Kaya simulan na natin ang iba't ibang uri ng experience sa sinehan. Una, ingayers. Ito ang pinaka-common na hindi mo sinundan ng rules sa sinehan. Yung ikaw ang napakaingay habang nag-start yung movie. Tapos minsan yung wala akong magawang Ayun na! kinokopya ko yung drawing ng crush ko. Pero joke lang guys. Huwag nyo akong gagayahin na. Masama po yun. Pagkatapos, malamang, tapos na kami at dinikit namin yung drawing namin sa wall. Kaya tignan namin kung sino mas maganda. Tignan nyo guys! Ito ang pinaka-worst kong araw ko dati. Ingay mo! Na nag-drawing lang ako. Oh. Next ay rawet. Katulad namin na magkapatid pero ayokong sumali. Alam nyo ba merong snack sa sinehan ay popcorn at juice? Oo. Pero yung mga bata naman habang nanonood kahit masarap ang isang malaking bucket ng popcorn nagko-contest at napakadamot nila. Kakastart ang sine, ubos na agad ha. Pero kayo naman, wag nyo silang gagayahin ha. Napakadamutin nila. Harangers. Ito ang mas nakakainis, lalo may matatangkad na tao. Alam nyo ba yun? Kasi, paano kung kapag mayroon akong bibilhin? Hindi mo makikita yung pinapanood mo. Kaya kayo naman, wag Dude, pwede bang bumaba o umupo ka? Next naman yung first time ako makabili sa kantin ng school. Dude, kung kapag mag-move aside ka na lang. Papasok sana ako sa classroom namin na biglang isang di ko kilala ng babae na babangga sa akin. Kaya ang sopas ko Dude! Ano ba? O kaya pwede sa pinakalikod ka na lang? At buti na lang, isang classmate ko na darating. Sinabi niya sa akin, tama na, at binigyan pa ako ng 5 piso. Salamat. Pero hindi ko alam yung ginawa niya. O diba? Next ay takrutin. Pero iba, yung magsisimulang panood tapos magko-close yung ilaw. Ako madaming beses nangyari sa akin Munti ka na kumatatak. This is rated G. It is suitable for all audiences. Anong nangyayari? Shhh! Nag-start ang panood. Ano ka ba? Oh. Bago tayo magtuloy, may papakita ko sa inyo. Kung gusto nyo mag-post ng fan art para sa akin tulad nito. Step 1. Pagkatapos nyo ginawa ng fan art para sa akin, punta muna kayo sa YouTube. Sigurado meron kayong YouTube account. Step 2. Pagkatapos i-click nyo ang plus at makikita nyo ang post, dapat sigurado meron sa account nyo.
Step 3. Tapos maglagay kayo ng caption sa ginawa ng fan art nyo, pero i-click nyo muna ang photo sign at hanapin nyo na ginawa nyong fan art. Bonus step, huwag nyong kalimutan i-mention sa YouTube channel ko na JemartYT sa caption nyo. Para sa susunod, lalagyan ko yung mga fan art nyo sa susunod na video ko. Thank you! Next naman, Marites. Pareho din yan sa Ingayers. Hoy, be. May tatanungin ka? Ay, opo. Ano ba yun? May sasabihin po ako sa iyo. Kaso, sige. Tuloy mo lang. Okay, ano yun? Alam mo ba yung boyfriend ko? Nakasubscribe siya sa YouTube channel eh. Yung pangalan ng YouTuber na yun, si Jebart. Ganun. Parang gusto ko rin mag-subscribe sa kanya eh. Hindi ko alam kung saan yung, anong spelling niya. J-E. Basta, okay na. Ako na ang bahala. Salamat po. Teka, anong ipinag-uusapan niya? Spoilers. Yan ang pinakayo ko sa lahat. Naman yung una kong kapatid. Ayan na ang mangyayari. Tapos sinabi ng nanay namin sa kapatid namin ay may gagawin siya sa bahay o takdang aralin. Pero ayaw niya minsan. Nagtatabog pa siya tulad namin. Pero kayo naman wag niyong kaming gagayahin na masama po yun. Once narinig at nakita ng nanay namin, papagalitan, tignan nyo, papaluin. Wag meron sila. Wala. Inatawanan yung tama na. Kung ikaw na lang magkwento, kanina ka pa eh. O, diba? Inis agad. At iba pa. Thankfully, merong rules sa SM Cinema. At mas importante, para mag-ingat tayo, ang pagkuha ng video sa camera. Bawal talaga i-recording yung video sa cellphone mo o camera. Kasi ito ang magkukos ng illegal na copyright o piracy. Baka makasok ka. Huwag kayong magdala ng firearms tulad ng kutsilyo o baril para ligtas at walang saktan. At ang pinaka-importanting rules, pagkatapos niyong kumain, huwag niyong ikalat ang basura kung saan. Itapon niyo sa tamang lalagyan. Yun lang. Grabe yung naalala ko. Kasi, dati, pagkatapos namin magsine, grabe, kabado 20 pa ako nung mga panon na yun. Kasi, pagkalabas namin sa sine, ayun pala, walang katao-tao. Nataranta ako kasi kaming lahat ang last na punta sa sine. At first time kaming punta pa, nag-elevator pa kami at diretso kami pa uwi. Buti na lang may taxi. Yun lang na experience ko. Minsan nag-rush pa ako. Para lahat kami uuwi bago mag-close ang mall. Pero yung iba naman, 12 na gabi sila umuwi. Kasi kami, mga bata pa kami. At yun lang ang naalala ko. Kinuntulo yun. Alam ko na masaya pala magsine kaysa manood ng TV. Pero napakagusto yung entrance nila. At bago tayo matapos, kung gusto nyo magsine, huwag nyong kalimutan sumaya. Lalo sa mga friends nyo o sino man. At yun lang ang pagtatapos ng kwento ko. At I hope kayo mga Pinoy animators na nag-experience nyo sa sinehan. Yun na ba yun? Oo nga. Kayo, ano experience nyo sa sinehan? Pero no time no see everyone. Bagong post po ito. Salamat kayo sumawad kayo rito. At buti na lang walang maingay dito. Dahil sa ako. Yun lang po guys. At see you sa next kwento ko. Bye bye.